Napaatras ang bata at inakusahan si Wall na dumating upang kunin ang kanyang pamilya. Sinabi niyang kung ganoon rin lang, kunin na rin siya. Lumapit si Wall at nangakong hindi niya gagawin yon, pero tinawag siya ng bata na sinungaling. Sagot ni Wall, hindi siya kailanman nagbabalak mangakit ng sinuman, mas gusto pa niyang patayin agad kung kinakailangan. Takot na takot ang bata at tinanong kung si Wall ay mula sa Thunder Temple. Tahimik na sumagot si Wall ng hindi. Nang muling nagtanong ang bata, nagbabala si Wall na kung patuloy silang magtatanong, papatayin niya silang lahat. Lubos ang pagsisisi ng mga taga-Nayon sa nangyari dahil sa Thunder Temple. May isang lalaki ang nagsalaysay kung paano naging parang bayan ng multo ang kanilang dating masiglang tahanan. Kahit malapit sila sa Thunder Temple, wala naman silang kinalaman doon. Naalala niyang dati, ligtas ang mga lansangan at puno ng buhay. Pero isang araw, dumating ang mga monghe at kinuha ang lahat ng bata nang walang paliwanag. Tanging si Myung lang ang naiwan dahil wala siya sa bayan noong araw na yon. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik ang mga bata, ngunit natuklasan ng mga taga-Nayon ang isang nakapangingilabot na katotohanan. Ipinahayag ni Wall na pinilit ng templo ang mga bata na makipaglaban hanggang kamatayan, at pinagbantaan ang kanilang mga magulang na papatayin sila kung sumuway. Mas masahol pa, pati ang pamilya ng mga natalo ay pinaslang din. Ipinaliwanag ni Wall kung paano binasag ng templo ang mga bata, ginawang hindi na nila makilala ang sarili nilang mga magulang. Luha ang inamin ng isang ama na mismong anak niya ang pumutol sa kanyang braso. Tinanong ni Wall kung bakit nananatili pa rin sila sa lugar na yon. Ipinaliwanag ng lalaki na nandoon pa rin ang kanilang mga anak at kung susubukan nilang umalis, maaaring mapahamak sila. Dagdag pa niya, hindi na rin sila nakikilala ng kanilang mga anak. Tinanong naman ng lalaki kung bakit interesado si Wall sa Thunder Temple. Matalim siyang tiningnan ni Wall at sinabi niyang nandito siya upang wasakin ito. Nataranta ang lalaki sa narinig. Pagkatapos, nangako siyang ibabahagi ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa Thunder Temple. Isinalaysay ng lalaki ang tungkol sa pinuno ng Thunder Temple, ang sage monk na kilala bilang Blood Buddha. Isa siyang dalubhasang mandirigma na sinasabing nakaperpekto ng maalamat na Heavenly Dragon Arts. Si Blood Buddha ay may 10 pinakamahuhusay na mandirigma, ang 10 Blood Thunder Monks, at halos 300 Demon Blood Monks na bumubuo sa pangunahing puwersa ng templo. May iba pang pangkat na kasangkot. Ginagamit ang mga dinukot na bata bilang mga sandata para sa iba't ibang layunin. Aminado ang lalaki na hindi niya eksaktong alam ang kinalalagyan ng templo, pero naniniwala siyang matutunton ito ni Wall. Napaisip si Wall kung paano nalalaman ng lalaki ang ganoon karaming impormasyon kahit hindi pa siya nakapasok sa templo. Ipinaliwanag ng lalaki na yon ay dahil sa likas na damdamin ng isang amang naghahanap ng kanyang anak. Nagnilay-nilay si Wall kung paano ginagamit ng templo ang mga bata, at napansin niyang parang pamilyar ito sa kanya. Napagtanto niyang kung mag-aatubili siya, maghahanda ang templo laban sa kanya, kaya't nagpasya siyang kumilos agad. Dahan-dahang lumapit si Myung kay Wall at taimtim na nakiusap na sagipin ang mga bata kung sakaling matagpuan niya sila. Inamin niyang hindi niya nagawa ito noon. Patuloy siyang pinagmumultuhan ng araw na yon, patuloy niyang naririnig ang sigaw ng mga batang kinukuha. Habang nagtatago sa isang eskinita, natakot siya habang pinapakinggan ang iyak ng kanyang kapatid. Ikinuwento niyang tinatawag siya ng kanyang kapatid na si Soma, ngunit masyado siyang natakot upang gumalaw. Sinubukang aliwin siya ng kanyang ama, sinasabing hindi niya kasalanan ang matakot sa ganoong nakakatakot na sandali. Ipinaalala ng ama na kung siya man ay nahuli, tiyak na mas masama ang naging kalagayan nila. Habang umiiyak ang bata, biglang sumingit si Wall at sinabi niyang hindi niya maipapangako ang tulong nila. Nagulat si Myung at nagtanong kung bakit hindi. Ipinaliwanag ni Wall na hindi niya alam ang tunay na nangyayari sa loob ng templo. Binanggit niyang walang paraan upang makapasok sa harapan, at inamin niyang may iba siyang dahilan sa pagpunta doon, hindi upang sagipin ang sinuman. Ngunit nag-alok si Wall ng isang kasunduan. Papatayin niya ang lahat ng masasamang tao sa templo. Tumalo ng eksena sa isang madilim na kabubatan. Naglalakad si Wall sa tabi ng ilog, pinagmamasdan ang paligid. Naisip niyang gumagana ng perpekto ang mahika sa paligid niya. Napagtanto niyang kahit ang pinakamahusay na mahika ay hindi maitago ang lahat, tulad ng daloy ng tubig. Pinag-aralan niyang mabuti ito at naisip niyang mahirap pekiin ang natural nitong daloy. Bigla niyang napansin ang napakaraming isda sa ilog.
Dahil sa dami, inisip niyang maruming tubig ang nagmumula sa isang tiyak na pinagmulan. Habang dumadaloy ang tubig sa kanyang mga paa, natagpuan niya ang isang tubo ng drainage. Napansin niyang may maitim na enerhiyang nagmumula rito, kumakalat sa buong kagubatan. Napagtanto niyang nagkamali siya sa una, pero sa pagkakataong ito, sigurado siyang nasa tamang landas siya. Dahan-dahan siyang lumakad paabante, tumigil, at hindi na nagtitiwala sa kanyang paningin. Sa halip, nagtuon siya sa daloy ng tubig at kung ano ang nararamdaman niya. Sinundan niya ito hanggang sa makita niya ang isang bagay sa kanyang harapan. Isang malaking rehas ang humaharang sa kanya, at ang madilim na enerhiya sa likod nito ay mas lalong lumakas. Kitang-kita niya ang Thunder Temple sa kabila, napagtanto niyang nasa gilid na siya ng kanilang base. Lumusong siya sa malakas na agos ng tubig at kumapit sa isa sa mga bakal ng rehas. Habang papalapit siya sa templo, isang boses ang nagbabala na walang sinuman ang makakalapit sa kanilang punong himpilan ng walang paanyaya. Tumayo si Wol ng matatag habang naririnig ang usapan ng dalawang monghe sa pasukan. Isa sa kanila ang nagsabing may mahabang kasaysayan ang kanilang punong himpilan ng pagtataboy sa mga dayuhan. Biglang dumating ang kanilang komandante at sinabihang manatiling alerto. Tumango naman ang mga monghe ng may kaba. Samantala, sa isang matayog na tore, tinanong ng sage monk si Hook tungkol sa pagiging hinahabol ng isang mamamatay tao. Nakayukong humingi ng tawad si Hook. Matalim siyang pinagalitan ng pinuno ng sekta dahil sa kanyang kabiguan, sinabing dapat ay nakita niya ang mukha ng mamamatay tao. Nakiusat si Hook para sa isa pang pagkakataon, nang angakong kaya niyang tapusin ito kung bibigyan siya ng mas maraming oras. Isang monghe ang sumingit upang ipagtanggol si Hook, sinabing nararapat siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Nagmungkahi siyang magpadala ng mga asong pangaso o magsimula ng mga pagpapatrolya, pero hindi ito pinansin ng iba. Iniisip nilang imposibleng may kahit sino na makarating sa kanilang punong himpilan. Hindi sumang-ayon si Hook, hindi siya maaaring umasa sa iba. Pinanindigan niyang siya na mismo ang haharap sa sitwasyon. Lumipat ang kwento sa tatlong mongheng nag-uusap. Nagtataka sila kung may matutuklasan pa sila at paulit-ulit nilang sinasabing wala silang nakita. Isa sa kanila ang nagsabing walang saysay ang patuloy na paghahanap sa kabubatan, iniisip niyang baka nagkamali lang ng direksyon si Hyuk. Nagreklamo ang pangalawang monghe na palaging nagmamagaling si Hyuk. Ang pangatlo naman ay pabirong sinabi na parang tinakasan ni Hyuk ang mga multo. Nagpasya ang isa sa kanila na bumalik upang pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin. Habang naglalakad pabalik ang dalawa, ang unang monghe ay nanatili sa isang malawak na clearing, pinagmamasdan silang lumayo. Ilang araw ang nakalipas, bumalik ang mongheng iyon sa templo, pagod na gumapang sa kanyang higaan. Iniisip niya kung paano nila natunton ang isang mamamatay taong hindi nakikita. Inakusahan niya si Hyuk na walang ideya sa pinagdaanan nila maghapon. Sa kanyang pagod na diwa, lumitaw si Wol sa kisam, nakatingin sa kanya. Pinalaya niya ang kanyang kaluluwa, at ang kanyang mga hiblang pang-ani ay bumaon sa katawan ng monghe. Napaparalisa ang kanyang buong katawan. Takot na takot siyang tumitig kay Wol. Yumuko si Wol at tinawag siyang isang halimaw ng monghe. Huli na ang lahat, tama si Hook. Ngayon, ang mongheng iyon ay umaakyat sa hagdang galing sa kakahuyan papunta sa templo. Napansin siya ng dalawang monghe, nagtatanong kung si senior disciple Jungmak iyon at kung ano ang ginagawa niya pabalik mula sa kabubatan. Tinanong nila kung tapos na siyang maghanap. Sinabi ni Jungmak na ito na ang huling lugar na kailangang siya sa atin. Wala naman siyang natuklasan, nandito lang siya upang magbigay ng ulat. Pagdaan niya, yumuko ang dalawang monghe bilang pagbati. Naamoy ni Jungmak ang isang matapang at mabahong amoy na tila nagmumula sa isang partikular na lugar. Napaisip siya, parang lugar ito ng eksperimento. Napadpad siya sa isang dingding na lalo pang bumaho ng lapitan niya. Napansin niyang may maliit na puwang. Dito nang gagaling ang nakasusulasok na amoy. Si Wol na nagkukubli bilang Jungmak ay nakilala ang amoy na ito. Parang lason. Pinwersa niyang buksan ang isang nakatagong pinto na nagbukas pababa sa isang berdeng ulap. Sa lihim na laboratoryong ito, isang matandang lalaking may uban ang abala sa isang eksperimento. Isang lalaking nakatali sa upuan ang humihingal habang inoobserbahan ng alchemist. Lumapit ang alchemist sa kanya, sinabing natapos na niya ang isang napakahirap na timpla. Inalis niya ang piring sa bibig ng preso at binalaan itong huwag masyadong uminom, isa lang na patak ang kailangan. Isang patak ng likido ang tumulo sa bibig ng bilanggo.
Napasigaw si ang lalaki sa matinding sakit, bumuga ng dugo. Nagpumiglas siya bago tuluyang bumagsak, wala ng buhay. Nakangiting pinagmamasdan ito ng matandang alchemist, labis ang tuwa sa tagumpay niya. Namangha siya sa lakas ng lason, isang patak lang, 10 tao ang kayang patayin. Mula sa anino, lumabas si Jungmak. Nagulat ang alchemist at tinanong kung bakit siya naroon. Itinanong ni Jungmak ang tungkol sa lason. Ipinagmamalaki ng alchemist na napakalakas nito, kahit ang pinakamagagaling na mandirigma ay hindi makakalagpas ng 7 hakbang. Nagmungkahi si Jungmak ng isang pangalan, 7 Steps Soul Destroying Poison. Tuwang-tuwa ang alchemist, natawa sa akmang pangalan nito. Biglang inilahad ni Jungmak ang kanyang kumikinang na daliri, at bumalot ang mga sinag ng enerhiya sa alchemist. Saglit lang, at sumabog ang dugo sa buong silid. Bagsak, patay ang alchemist. Ipinahayag ni Jungmak na ngayon, mayroon na siyang isang mabisang sandata. Samantala, sa loob ng templo, galit na galit ang pinuno ng sekta sa balitang lahat ng Mudblood monks ay napaslang. Naiilang na iniulat ng kanyang katulong na malamang ay nagtatago pa rin sa loob ng templo ang mamamatay tao. Nais malaman ng pinuno kung paano nalusutan ng salarin ang kanilang mga depensa. Doon lang nila natuklasan, nawawala ang katawan ni Jungmak. Sinuyod nila ang buong lugar, ngunit hindi nila makita si Jungmak o kahit ang kanyang bangkay. Iminungkahi niya na maaaring si Jungmak mismo ang mamamatay tao. Sa galit, pinagsusuntok ng pinuno ng sekta ang sofa hanggang sa madurog ito. Iniutos niya sa mga monghe na hulihin si Jungmak bago pa magkaroon ng mas maraming pinsala sa kanilang mga disipulo. Nagngangalit siya, sinasabing siya mismo ang dudurog sa nanghimasok na yon. Sa loob ng templo, abala ang mga monghe sa pag-aayos ng mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. Hindi sila makapaniwala na isang mamamatay tao lang ang nakapatay ng napakarami sa kanila nang hindi man lang mahuli o mapatay. Galit na galit ang katulong ng pinuno sa sinapit ng kanilang templo sa kamay ng isang lalaki lamang. Nagsimula siyang mag-isip kung paano ipapaliwanag ang trahedyang ito sa kanilang pinuno, si Blood Buddha. Nang tanungin niya ang tungkol kay Hawk, may isang nagsabi na isinara ni Hawk ang sarili niya sa isang silid at hindi lumalabas. Lalong nagalit ang katulong. Bakit nagtatago si Hawk gayong siya mismo ang nagdala ng mamamatay tao sa kanilang kuta? Sa matinding galit, iniutos niya na kalagkarin palabas si Hawk at iharap sa kanilang pinuno. Nang sa wakas ay ipinasok si Hawk sa harapan ng pinuno ng sekta, sinabi nitong may plano siya upang tapusin ang mamamatay tao. Hindi natuwa ang pinuno ng sekta. Galit pa rin siya na nawala si Hawk habang pinapatay ang kanilang mga monghe. Pero nanaig ang kanyang kuryosidad at tinanong niya kung ano ang plano ni Hawk. Ipinaliwanag ni Hawk na nagpagod siya upang alisin ang mga limitasyon sa orangs. Ang mga orang ay mga batang kinuha mula sa isang baryo at sinanay sa tiwaling demonyong sining ng Guanyin. Ang teknikong ito ay isang baluktot na bersyon ng sagradong sining ng Shaolin Temple, ginawa bilang isang eksperimento. Ang problema sa demonyong sining na ito ay kahit na nagbibigay ito ng walang katapusang potensyal sa gumagamit, kapag ginamit ito ng lubusan, nagsisimulang matunaw ang utak. Upang protektahan ang sarili, nililimitahan ng utak ang kapangyarihan at pinipigilan ang gumagamit na lubusang magamit ang kakayahan nito. Si Hawk ay bihasa sa pagmamanipula ng isip ng mga tao. Sinabi niyang natuklasan niya kung paano alisin ang limitasyong ito at ang resulta ay kamangha-mangha. Lubos siyang naniniwala na kayang patayin ng mga batang ito ang mamamatay tao. Pero nagdududa pa rin ang pinuno ng sekta. Pinaalalahanan niya si Hawk na napakalaki ng nakataya, lalo na't nagkamali na siya noon. Bagamat nakakaramdam ng kahihiyan, hindi pa rin niya malimutan kung paano siya hinabol ng mamamatay tao. Nangako siyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pagkakataong ito at hiniling niya sa pinuno ng sekta na ipatawag ang lahat. Matapos pag-isipan, pumayag ang pinuno ng sekta at ipinatawag ang lahat ng disipulo sa Lunar Pavilion. Nang dumating ang lahat, ipinakilala ni Hyuk ang 3 batang mula sa baryo, sina Guyon, Yunyo at Soma. Sa tingin niya, nagtatago lang ang mamamatay tao, nagpapanggap bilang isa sa kanila. Naniniwala siyang nasa hanay ng mga disipulo ang mamamatay tao, at sa tulong ng kanilang mga dalubhasang mandirigma, maaari na nilang tapusin ito. Tinanong ng pinuno ng sekta kung paano mahahanap ni Hawk si Wol. Ipinaliwanag ni Hawk ang kakayahan ng mga bata. Si Gobiwai ay nakakakita ng enerhiya, kaya niyang matukoy kung sino ang walang karaniwang enerhiya ng isang mandirigma.
Samantala, si Yun naman ay bulag ngunit napakatalas ng kanyang ibang pandama, kaya kaya niyang matukoy kung sino ang nagsisinungaling. Napangiti ang pinuno ng sekta. Sa tulong ni Gui at Yoon, sa wakas ay matutukoy nila kung sino si Wol sa loob ng templo. Pagkatapos, tinanong niya ang kakayahan ni Soma. Aminado si Hyuk na hindi siya sigurado. Pero ang alam niya, si Soma ay may kakaibang kasabikan sa pagpatay. Bagamat nalampasan ni Soma ang limitasyon ng kanyang sining, hindi pa rin sigurado si Hyuk kung ano ang tunay niyang kakayahan. Hindi naman ito ikinagulat ng pinuno ng sekta. Para sa kanya, normal lang ang pagkakaroon ng matinding pagnanasa sa pagpatay, lahat ng miyembro ng Thunder Temple ay ganoon. Pero pakiramdam niya may kakaiba kay Soma. Kaya iniutos niya rito na tumulong sa paghahanap ng mamamatay tao. Subalit, parang wala namang pakialam si Soma sa kahit ano. Samantala, sinimulan ni Gui at Yun ang paghahanap kay Wol. Maingat na sinuri ni Gui ang bawat disipulo, pero wala siyang matukoy na kakaiba. Labis itong ikinagulat ng lahat, lalo na ni Hyuk na hindi makapaniwala na parang nawawasak ang kanyang plano. Gulat din ang ibang disipulo. Galit na galit ang pinuno ng sekta. Tinanong niya si Hyuk kung sigurado ba siyang mahuhuli nila si Wol. Ipinaliwanag ni Hyuk na imposibleng magkamali ang kakayahan ng mga bata. Nagpahayag siya ng hinalang baka nagtatago si Wol sa ibang lugar. Biglang sumingit si Soma, may kumpiyansang sinabing nasa pavilion mismo si Wol. Bigla siyang sumugod at itinuro ang isang tao. At tama siya, si Wol pala ang nagpapanggap na katulong ng pinuno ng sekta sa buong panahon. Tinanong ni Soma kung maaari na niyang patayin si Wol. Labis ang kanyang pagnanasa sa pagpatay at handa na siyang umatake. Hinugot niya ang kanyang mga sandata at walang pag-aalinlangang umatake ng todo. Ngunit sa kanyang pagkagulat, kahit isa sa kanyang mga atake ay hindi tumama kay Wol. Nagsisimula ng makaramdam si Hawk na si Wol mismo ang may-ari ng Thousand Fragrance Pavilion. Hindi mapakali si Soma dahil kahit anong gawin niya, hindi niya matamaan si Wol kahit hindi ito gumagalaw. Sa pagkalito, napansin ni Gui na hindi lang basta nakatayo si Wol. Gumagamit ito ng isang uri ng enerhiya na parang sinulid upang iwasan ang bawat atake. Samantala, nananatiling kalmado si Wol, walang kahirap-hirap na iniiwasan ang kaguluhan gamit ang kanyang mga sinulid na pang-ani ng kaluluwa. Wala siyang kahit anong bakas ng kaba habang nagkakagulo ang lahat sa paligid niya. Tinanong ni Wol ang pangalan ni Soma. Bagamat naguluhan, sa huli ay sinabi rin ni Soma ang kanyang pangalan. Bigla namang binanggit ni Wol ang tungkol sa kapatid ni Soma, si Myung, kaya labis itong nagulat. Hindi makapaniwala si Soma na kilala ni Wol ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Wol na nakasalubong niya si Myung at ang kanilang ama sa baryo kung saan lumaki si Soma. Nang marinig ito ng pinuno ng sekta, napuno siya ng matinding galit. Isinumpa niya si Wol at galit na inutusan ang lahat ng disipulo na patayin ito. Dahil sa pagkaabala sa usapan, hindi natuwa si Wol sa ginawang panggugulo ng pinuno ng sekta. Iritado itong sinabihan si Soma na tumalon, saka naghanda ng isang atake na nakatutok sa mga disipulo. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng isang napakalakas na apoy na agad lumamon sa buong lugar, kasabay ng isang matinding pagsabog. Nagkagulo ang mga disipulo, ang ilan ay sumubok lumaban kay Wol, habang ang iba ay desperadong pinapatay ang apoy. Galit na galit ang pinuno ng sekta habang isinisigaw sa mga disipulo na patayin ang apoy. Hindi siya makapaniwala kung paano nagawa ni Wol ang ganoong klaseng atake. Sinisi niya ang sarili dahil hinayaan niyang manatili sa tabi niya ang isang traidor. Samantala, hindi maitago ni Soma ang kasiyahan sa narinig mula kay Wol, buhay pa ang kanyang mga magulang. Bigla siyang binalot ng mga alaala, ang sandali nang mawala ng braso ang kanyang ama, kung paano nito tiniis ang sakit at nagpanggap na patay upang hindi siya mag-alala. Naunawaan niya na ang ama niya ay naputulan ang braso para lang mabuhay, dahil kung hindi, tiyak na papatayin ito ng mga monghe. Tinanong ni Soma si Wol kung paano sila makakatakas, ngunit agad siyang nilinaw ni Wol, hindi siya narito para tumakas o iligtas si Soma. Narito siya upang patayin silang lahat. Nabigla si Soma, ngunit nang ipaliwanag ni Wol ang kanyang plano, unti-unting lumakas ang kanyang loob. Sumiklab muli ang kanyang pagnanasa sa pagpatay at ganadong sumali sa laban. Lumapit si Hyuk kay Soma at galit na sinumbatan ito ng pagtataksil. Ngunit agad siyang sinagot ni Soma, hindi niya kailanman itinuring ang sarili niyang kabilang sa kanila. Pinaalala niya kay Hyuk na sila'y mga alipin lang ng mga monghe.
Sumali sa usapan si Nagui at Yoon, nagpahayag ng suporta kay Wol. Wala silang maalalang pamilya tulad ni Soma, ngunit hindi nila mapapatawad ang mga monghe sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Lalong nagalit si Hook at mukhang handang umatake, ngunit mas mabilis si Wol. Sa isang iglap, pinulupot ng kanyang mga sinulid ang mga kamay ni Hook, tuluyang iniwan itong hindi makagalaw. Sa malamig na tinig, sinabi ni Wol na hindi pa oras ni Hook. Habang nagkakagulo, tahimik na pinagmamasdan ng pinuno ng sekta ang kanyang mga mongheng naghihiyawan, naliligo sa apoy. Nasusunog silang buhay sa harapan niya. May isang mongheng sumigaw, sinabihan ang pinuno ng sekta na kailangan na nilang tumakas, masyado nang lumalaki ang apoy. Ngunit tumanggi ang pinuno ng sekta. Hindi siya aalis hanggat hindi niya napapatay ang mamamatay taong nilinlang siya, at pinagpapatay ang kanyang mga disipulo. Nagpapanik na ang monghe, sinasabing kailangan na nilang umalis bago sila matupok ng apoy. Sinabi niyang maaari naman nilang tugisin si Wol sa ibang araw, ngunit ngayon, kailangan muna nilang mabuhay. Lalong nagalit ang pinuno ng sekta. Hindi siya makapaniwala na kahit matapos ang lahat ng pangako ni Hook, nagawa pa rin siyang ipagkanulo ng mga bata. Nang makita niyang nagkakagulo ang lahat, hindi na siya nakapagpigil. Napuno ng matinding galit ang kanyang puso. Nagdesisyon siyang patayin silang lahat. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na atake, isang dambuhalang alon ng enerhiya na dumiretso kay Wol. Hindi gumalaw si Wol, tahimik lang siyang nakatingin habang papalapit ang pagsabog. Gumuho ang buong pavilion. Nag-iwan ito ng malalalim na marka sa lupa. Ngunit nang humupa ang alikabok, wala na si Wol. Wala na rin ang mga bata. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.